clarification lang po, attorney. Pumunta kayo dito to clarify the invitation, pero hindi kayo haharap sa Blue Ribbon Committee investigation under Senator Erwin Tulfo. Kasi, sabi ko nga, ayaw naming i-legitimize na si Mr. Erwin Tulfo ang Blue Ribbon Committee. Pero haharap kami kahit saang venue, no? Kahit saang venue, haharap kami. Pero just to clarify lang, attorney, hindi yung magsasalita, tatanungin kayo ng mga senators. Hindi, kung magtatanong sila, sasagot kami. No mistake about it. If we are asked, we will answer. At ito po, ang gusto kong i-emphasize. Lahat ng gustong marinig ang mga nalalaman ng mga sundalong ito ay pauunlakan nila ang inyong imbitasyon. From the very beginning, we are committed to help any government agency and the Filipino people as a whole to discover or even uncover the truth. The danger only is if that body or entity have already decided what should be the truth. Wala na kaming magagawa doon. Pero attorney, para sa inyo dapat po mag-inhibit si Senator Erwin kasi siya iniimbestigahan din. Sinasabi din ng Grade 18, nakatanggap din siya ng maleta. Tama po yun. Pag titingnan nyo naman ngayon, yung Section 18 ng Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010. Ang committee ay merong power of contempt, no? Ngayon, inaakusahan naming isa, si Erwin Tulfo. Sa tingin nyo ba ay aamin siya? Hindi, di ba? So, ang sasabihin niya, sinungaling kayo. At makikita nyo sa Rule 18, Section 18 ng Senate Resolution number 5, pwede niya kaming i-cite in contempt at ipakulong kami. No? So, we have an anomalous situation na yung inaakusahan mo ay siya ang uupo na investigador at huwes at the same time. So where can we find someone accused doing the investigation and deciding later on who is telling the truth or who is telling a lie? Dapat mag-inhibit siya. So may conflict of interest, so ipapatuloy niya pa yung pag-investigate? Oo. Ang hinihingi ko lang dito, sa ating mga senador, we should be statesman. Our country is looking for statesmanship, not brinkmanship. Attorney, aatin ba kayo dun sa hearings po? Oo, may bureaucratic process dito. Pinapa-QR code pa kami. Kung sinabi lang sana, nagpa-QR code kami kaagad online. Kompleto lahat po. Oo, kompleto kami. Oo. So mamaya na lang po, ituloy natin. Hindi ba kayo na-inform agad? Kasi medyo, anong oras na? Magte-10 na? Anong cause po ng delay? Una, late kasi namin natanggap ang imbitasyon. Pangalawa, nung natanggap namin ang imbitasyon, naka-travel na papuntang probinsya yung iba, no? Lalo na yung isang namatayan naming kasama, sinamahan din siya ng aming ibang kasama, pero kanina bumiyahe pa sila galing Pampanga. Iniwan yung wake ng kanyang kapatid. Kompleto kayo sa At hinintay namin siyang makarating para sama-sama kami. Pangalawa po ay matraffic ang EDSA, no? So nandito pa rin kami, no? Never better late than never. Complete ang 18, sir. Kompleto po, no? Walang pinagtataguan ang meeting. Wala po, in fact, ito ang sasabihin ko sa inyo. Magsusubite ako ng pangalan kay Senate President Alan Cayetano at saka kay Blue Ribbon Committee Chair Senator Pia Cayetano. May 14 akong pangalan na ibibigay na pwede nilang isabpina sa susunod na pagdinig, na dating mga Marines din at dating tauhan din ni Saldico, para magkwento rin kung ano yung kanilang nalalaman. Additional na 14 na former Marines and former Zaldico employees. Now, kung hindi pa sila kontento sa 18 at saka sa 14, magsusunod pa po kami ng karagdagang pangalan. Pero siguro mga 7 na lang. Kasi yung iba,
Meron akong ebidensya later, ipapakita ko sa inyo kung bakit hindi sila makadalo. No? May mga recorded conversation tayo, etc. Marami. Sir, may ebidensya din kayo ipapakita dito ngayon? Ah? May ebidensya rin po kayo ipapakita po dito? Kung ang katanungan nila ay humihingi ng ebidensya, ibibigay namin. Okay, salamat po. No? Attorney from Office of Senator Alan Cayetano po ako. May pinaparelay lang po ulit. I think narelay na rin po ata ni Mike Defensor. Yung mga pwede daw po kasi i-question sa credibility daw po ng 18 Marines. So, i-take it ko lang, sir, yung dismissal and past conduct daw po. Tapos yung timeline ng iPhone. May kuya. Hindi si Emma na dito sa waiting siya dito sa mga PNP sa ito. At dira sa ambush ba? Which provides Kamera din ang ibili. governing Paano sa inquiries dito? in aid of legislation. Sa gilid ah. It says there that any information or subpoena should be signed by the committee chairman and approved by the president. Yes. Kaya dito sa investigation nila, hindi mo nagre-reflect yung approval ng Senate President. That is one factual issue that I want to clarify. So hindi naman kayo pinigilan ni Sen. Hindi naman kami pinigilan. Harangan ng gala guidance sa kanya. Wala silang ina-aprobahan na Blue Ribbon Committee ngayon. No? And then pangalawa, yun nga, ang lumalabas, Mr. Erwin Tulfo is claiming he is now the current chair of the Blue Ribbon Committee. No? Now, he is one of those named in the affidavits. No? Isa siya sa mga nakatanggap ng maleta. So, where in this world can you see an accused conducting the investigation and acting as the investigator, and at the same time, later on, acting as a judge, because he will decide who is telling the truth or not. So, his persona now rolls into one, an accused, an investigator, and judge at the same time. So where is decency there? Where is rule of law there? Where is fairness there? And you do not expect him to say guilty siya.
guilty ako. Hindi niya sasabihin yun eh. Ang sasabihin niya, sinungaling kayo. And once sinabi niya na sinungaling kayo, you look at Section 18 of Senate Resolution number 5, which is the contempt powers of the chair of the committee. If you testify and you are found to be telling lies or testifying falsely, he can punish you by citing you in contempt, and once you are cited in contempt, you go to jail. We go to jail. Yung decency man lang sana, no? Yung statesmanship. Pangatlo, gusto naming sundin ng Senado ang kanilang sariling rules of procedure. Meron naman dyan yung resolution number 5 na, no? Senate Resolution number 5 approved on August 9, 2010, no? And it was amended later on in February of 2013 by Senate Resolution number 145. Yung contempt powers ang nakakatakot. And yung powers to cite someone in contempt should be judiciously exercised. So yun po ang mga agam-agam namin. Yun yung mga concerns namin. Attorney, kanina nadidismaya pa yung mga senador kasi ang pagkakaalam hindi kayo dadating. So, what made you bakit kayo nag-decide na dumating na? Despite no parang pag-discourage ni Senator Alan Cayetano. Wala, in fairness, hindi naman kami discourage si Senator Alan. Ang sinabi lang niya, kasi tinanong ko, ano naman yan, SP? Nag-hearing lang tayo ng Webes. Tapos kakatawag niya ulit kami sa Monday. Nakauwi na yung iba. Kaya ang sabi niya, wala naman kami inilabas na imputasyon. Okay, so basta labas na kayo doon sa pagkakalihan sa librado ng Senado. We're out of it. We're out of the intramural. So yung pagdating po ng 18, handa sila sa cross-examination ng mga senador. As ever. Kasama po Senator Erwin Tulfo, yung mga inakusahan po nila, para Senator Tito Soto na sa higit. No problem. Hindi niyo po hihilingin na maging higit sila. Wala po. Ang ayaw ko lang yung mag-preside si Erwin Tulfo as chair. Because that is legally anomalous. Sir, sabi ng AFP yung iba, hindi naman daw former Okay, sundalo. magandang salamat sa tanong mo na, no? Merong nagsalita na certain Captain Martinez. Marisa? Si Captain Marisa Martinez, ang sinasabi niya, 4 daw doon ay bogus na Marines or sundalo. Never daw silang naging sundalo. 2 beses na kaming pinatawag sa NBI. Yung NBI nag-conduct ng identity verification. At ibinigay namin doon pati yung serial number nila. Okay, sorry. No? So, ano yung kaya sabi ko kay Captain Martinez? Sino yun? Sinabi ko kay Captain Marisa, before she talks, she should verify first her facts and also her bearing. Sino ba yun, sir, si Captain Martin? Spokesperson ng Philippine Navy. So all of them are former soldiers and former Marines? Lahat po, lahat. Lahat ng 18? Pero may sinabi kasi na 4 or ilan sa kanila never naging Pagtitingnan nyo sa sundalo. affidavit nila, affidavit pa lang sinabi namin, sa 18, 16 ang dating Marines. 2 ang dating Philippine Army. Malinaw yun sa affidavit nila. Ang netizens lang naman natin at yung iba ang nagsasabing ex-Marines, no? But in their affidavit and even in my personal Facebook account, I implored the public to label them as 18 former soldiers. Sir, may plano po talaga sila pumunta doon. May plano po talaga sila pumunta ngayong araw. Yes. Wala kaming intensyon na hindi pautlakan ang kahit sinong mag-imbita sa amin. Ang sabi ko nga po, kahit mga kababayan natin nasa kabundukan, kahit pa NPA ang mag-imbita, basta interesadong pakinggan ang nalalaman ng mga dating sundalong ito, ay pauunlakan namin.
Attorney Balikot, ano masasabi niyo na may mga na-observe daw po na inconsistencies dun sa mga naging pahayag niyo ng Pebrero o Marso, dun po sa mga naging pahayag niyo ng Huwebes, dun po sa hearing ng Senate Blue Ribbon Cayetano faction? Ano po yung inconsistency kaya Yung doon? mga hindi po nabanggit si Senator Loren Legata, si Mark Villar, Tsaka yung timeline daw po, sir. Kasi wala naman pong nagtanong. Pero sinumitin namin ang affidavit at nandyan po. So hindi na namin kasalanan kung hindi sinadong ng mga senador. Pero can you confirm nandun din po sa affidavit si Senator Loren, Senator Mark Villar? Meron naman po kayong kopya na yata ng affidavit. Wala kami copy. at saka Ano wala po, maliwanag naman. Nandun sila, nakatanggap sila. yung cabinet secretaries, hindi nyo na nabanggit Laurel Chu. yung tatlong cabinet secretaries. Sabi kayong over 20 na mga congressmen, para ang dami mo dun. First time yung Ma'am, sinabi ng Huwebes. Ito, i-clarify ko ito. No? Maliwanag sa affidavit nila ang sinabi, sa ngayon, ito ang mga naaalala namin. In fact, ang sabi nila sa akin, Sir, pwede mo ba kaming isama sa Kongreso at Senado para baka ma-identify namin yung iba? Kasi ang pinangalanan namin dito ay sila lamang yung nakikita namin sa TV, mga sikat ito, kaya sila yung naaalala namin. So, sa Hindi tingin- naman, hindi po exclusive yun. Hindi po, yun ang limit lang. Marami pa po. So, sa tingin Bakit niyo po po, kayo attorney, sumipot ngayon? Hindi ko kayo inasahan na sisipot ngayon kasi ibang faction na ho ito ng Senate Blue Ribbon. Ay, hindi po. Talaga ho bang intention yung sumipot? Opo. Sabi ko nga, kahit sinong mag-imbita sa amin, kayo nga ma'am, inimbitan nyo kami. Sumipot kami, di ba? Sir, sorry. So, Dali ba? sir, sorry. Ayun mga kapartners, kakatapos lang ng ambush interview itong kay Attorney Levy Baligod. Siya yung legal counsel ng Brave 18. At Brave 18 no, kakatapos lang. At ngayon, dumadaan sila sa Senate procedure kasi bago makapasok dito sa Senate ay kailangan muna mag-QR code kung saan pupunta or kahit saan pupunta, kung ano nga opisina. Pero ngayon kasi, imbitado sila doon sa Blue Ribbon hearing ng grupo ni Senator Erwin Tulfo. Ayan, tatanong natin, sabi kanina ni Attorney Levy Baligod, sinabi kanina Attorney Levy Baligod. Dito lang kayo, ma'am. Dito lang. Ano ate, sir, samahan niyo ito labing walang bakit? Sir, pa-share. Sir Robin, akit po kayo sa Blue Ribbon. Sir, aakyat po kayo sa plenary. Sir, akit po kayo sa plenary hall. Okay, sige. O, doon na lang po tayo sa opisina ko. Sir, akit po kayo sa Blue Ribbon. Ayan, kasi nandito ngayon sa ground floor kasama ng Brave 18 itong si Senator Robin Padilla. Sinabi ni Senator Robin Padilla na pupunta sila sa opisina.
Ayan mga kapartners, nagkakaroon lang ng gitgitan no kasi nandito nga si Senator Robin Padilla kasama yung 18 Marines. Itong Brave 18 kasama yung kanilang legal counsel. Ay kaya napakyat sila dito sa venue. Pero makikita natin may nakaharang na mga pulis dito dapat sa dadaanan ng Brave 18. Sir, bakit po kayo nakaharang? Napapasok po yung mga resource person na Brave 18. Ayan, makikita niyo mga kapartners, sinaharangan ng pulis yung daanan kung saan paakyat doon no, sa second floor, which is yung venue ng session hall para sa pagdinig ng Blue Ribbon hearing ni Senator Erwin Tulfo. Di naman sumasagot yung ating mga kapulisan kung anong dahilan ng kanilang pagharang. Ayan o, makikita natin, nakaharang yung pulis sa mismong daanan. Sir, bakit po kayo nakaharang? Ayan. No comment yung ating mga kapulisan kung bakit sila nakaharang dito sa daanan papunta doon sa second floor kung saan yung venue mismo ng Blue Ribbon hearing. Ayan. Nakita rin natin si PNP Aberin. Sir, may instruction po ba tayo para magharang yung mga pulis po dito sa daanan ng Brave 18 paakyat po sila sa second floor? May instruction po ba tayo sa pagharang ng mga pulis? Wala po akong authority na magbigay po ng instruction. Pero bakit po sila nakaharang? So bakit nakaharang mga You might pulis? as well ask them, ma'am, kasi hindi sila po authority dito. Pero itong mga pulis Pagdating ng dito, lasal- hindi nyo tao yan, sir? Itong nakahanay, hindi nyo? Ay, hindi po. Kanino yan, sir? PSP. Ano po, sir? Ano pong unit ito? PNP officers but not under my command. Kayo po ay sa Pasay, sir? Ah, sorry. Kayo po NCR. sa CRPO po. Sir, sorry sa General Abirin pala, sir. Hindi naman po. Pero general, linawin lang po na wala kayong instruction Ako po? na harangin po ng mga pulis yung area na to paakyat. Wala po sa authority ko magbigay. Eh, bakit marami pong pulis dito ngayon, sir? Normal po ito. Ah, okay. Okay. So, ano lang, security. Not to block them po si Jeff Center. Second year. Si Mar pa rin.